There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang malalaking balitang tinutukan natin ngayon, kabilang ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan na ang pag-aresto sa kanya. Kaugnay niyan ang pagbabantay natin sa Senado kabilang sa labas kung saan nakapaligid ang mga pulis at tauhan ng National Bureau of Investigation. Nakatutok din tayo sa loob kung saan kanina lamang ay nasaksihan natin ang komosyon sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Unahin muna natin ang Senado kung saan naroon pa rin si Senador Bato de la Rosa. May panawagan po si de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na mag-vigil sa harap ng Senado. Yan ay para pigilan sakaling tangkaing muling arestuhin siya. Mula sa Senado, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, Emil, Vicky, nagpapasaklolo na nga si Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Sa gitna yan ng impormasyon na kanyang natanggap na meron na namang mga taga-NBI na aaresto sa kanya. Ginawa ni de la Rosa ang kanyang panawagan sa live stream kanina sa kanyang Facebook page. Narito ang bahagi ng kanyang live stream. Po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Yan ang panawagan ni de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Isang vigil ng kanyang mga taga-suporta sa harapan ng Senado para proteksyonan siya at huwag hahayaan na siya ay madala sa The Hague. Gayaan niya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw niya, Mel, hindi pag-aaklas o bayolenteng pagtitipon ang kanyang panawagan, kundi mapayapang prayer rally. Alam mo, Mel, sa pinakahuling panayam natin kanina kay Atty. Torion, kinumpirma niya sa atin na meron na nga silang natanggap na ruling or SC decision pero hindi pa siya nagbigay ng detalye hanggat wala raw silang natatanggap na dokumento galing mismo sa Korte Suprema. At patuloy natin kaninang inaantabayanan si Senator Bato de la Rosa. Unfortunately, Mel, hindi na kasi ito nakabalik kanina sa session hall. Pero sabi ng kanyang abogado, as usual, okay naman daw si Senator Bato de la Rosa at tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pag-uusap para pag-usapan kung ano ang remedyo pa ang kanilang gagawin, Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Pinalagan din ni Senador Bato de la Rosa at ng mga kasama niya sa mayorya ang resolusyong nilagdaan ng 5 minority senator na humikayat sa kanyang sumuko. Sabi ni de la Rosa, huwag silang masyadong atat na siya'y makulong. Nakatutok si Mav Gonzalez. Masakit daw para kay Senador Bato de la Rosa na may mga kasamahan siya sa Senado na sila pang nananawagan sa kanyang sumuko na. Malungkot. Mga kasama natin yan eh. Matagal kami kasama sa Senado. Ganun-ganun na lang tayo na parang umalis ka dito. Hindi ka na, hindi ka namin kailangan, sumurinder ka. 5 senador ang naghain ng proposed Senate Resolution 395 na humihikayat kay de la Rosa na kusa ng sumuko sa tamang otoridad at humanap ng judicial remedies na naaayon sa konstitusyon at sa batas sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Kasama sa nakalagda dito si Senador Ping Lacson. Lalo na nakasama si Senator Ping Lacson. Hindi ko na-imagine bakit ginaganon niya ako. Malungkot ako, nasasaktan ako. Kasi siya ay dati kong boss. Ako nagsilbi ng tapat sa kanya. Nagsilbi si de la Rosa sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force na binuo noong 1998 na pinamunuan ni Lacson. Nilinaw ngayon ni Lacson na hindi nila gustong pasukuin si de la Rosa sa ICC kundi sa lokal na korte. No. Naintindihan ko rin yung pinanggagalingan niya. Lalo na especially sa akin kasi nga magkasama kami matagal. It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi ang understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust,
Alam mo, sinabi na ng court, nag-issue ng order, authorizing yung then that's the time na mag-surrender siya voluntarily. Oo. Yun. Meaning, Which is not contrary to sa position ni Senate President Cayetano. Di ba sabi niya, once na maglabas ng order ang domestic court, dapat susundin niya. but the surrender you're talking about is to a local court, not to ICC. To local court. Pero paniwala ni De La Rosa, kahit nasa lokal na korte siya sumuko, sa ICC pa rin daw ang bagsak niya. With the present government, saan ka papapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government. Yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities. Diretso sa ICC. Meron pa namang ibang option available. Self-preservation, always. Bukod kay Lacson, nakapirma rin sa resolusyon sina Minority Leader Tito Soto at Senators Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Mensahe ni De La Rosa sa kanila, Makiusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng tsansa na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na susuko si De La Rosa basta't galing ang warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas. Kaya nabastusan daw siya sa resolusyon ng minorya dahil para saan daw ba yun? May konting kabastusan yung resolution. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist. Sagot naman ni Pangilinan na author ng resolusyon, Basahin lang yung resolution. Nandun naman lahat. Based on the law and the Constitution. I don't see any reason why Sa ngayon, nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa. Pero kwenesyon ito sa proposed Resolution 395 dahil wala raw otoridad ang Senadong magbigay ng protective custody o sanktuaryo mula sa lawful arrest, surrender o judicial processes. Kung si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon ang tatanungin, wala raw sa batas ang pagbibigay ng protective custody ng Senado. Ginagamit lang daw ito sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Wala pong konsepto ng protective custody in other matters. Lalo na po ang Senado. Yan po ay ginagamit, ngunit yan po ay siguro by tradition na lang and out of respect sa Senado, ay binibigyan ng halaga yung protective custody. Ngunit kung batas ang ating pag-uusapan, wala pong kapangyarihang ganon. Hinihinga namin ng tugon dito si Cayetano. Pero nauna niyang sinabi ang protective custody para kay De La Rosa ay nakabase sa Senate Resolution 44. Dito nakasaad na dapat proteksyonan ang mga Pilipino laban sa pagguha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. At bigyan sila ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na ng resolusyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Pero walang inilabas na temporary restraining order para pigilan ang pagsilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Mula sa Supreme Court, nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mel, kahit nga naka-writing break sa ngayon ang mga hukom ng kataas-taasang hukuman na Supreme Court, ay nagsagawa pa rin sila ng special on-bank session ngayong araw dahil sa urgency nitong urgent manifestation and omnibus motion na isinampa ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At gaya nga ng binanggit mo, Mel, walang temporary restraining order na inilabas ang kataas-taasang hukuman, pero sa inilabas na lang resolusyon ay inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent na maghain ng kanilang komento sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na isinampa ni De La
Rosa sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours mula ng pagkakatanggap nila ng abiso. Ang mga respondents na ito ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pa kasi siya pa yung Executive Secretary noong mga panahon na yon. Ayon sa Korte Suprema, ang resolusyon ay itinuturing na ring na-serve na sa mga partido at kanilang mga abogado oras na mai-upload ito sa eCourt PH at mailathala sa website ng Korte Suprema. So ibig sabihin, kahit na hindi physically natanggap ng mga respondents na ito, ay deemed served na rin ito kapag oras na mai-upload na ito online. Inatasan din si De La Rosa na maghain ng kanya namang reply sa loob din ng hindi lalagpas sa 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondents. Binigyan din ng Korte Suprema na ang nasabing hakbang ay without prejudice sa paggawa nito ng anumang interim o agarang hakbang sakaling kailanganin kaugnay ng mga hinihiling ni De La Rosa. So in any case na meron silang decision na temporary restraining orders ay without prejudice yung kanilang magiging desisyon nga, no? Noong May 11, Mel, naghain si De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang mga ulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity noong panahon ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. At sa kanyang petisyon, hinihiling ni De La Rosa ang temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo ante order upang mapigilan ang anumang pag-aresto, detention o paglipat sa kanya ng walang pahintulot ng korte. Ang kasong ito, Mel, ay nag-uugat sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa madugong anti-drug campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Mel? Maris, teka muna ha. Dahil walang TRO na inilabas ang Korte Suprema, ibig sabihin ba niyan walang makakapigil sa pag-aresto kay Senator De La Rosa anumang oras? Maris? Alam mo, Mel, talagang very fluid ang sitwasyon ngayon, no? Kasi hinihintay talaga ang magiging desisyon ng Korte Suprema para kumilos ang lahat. Pero within the day, may mga lumabas ng balita from NBI na they are ready to serve the warrant of arrest anytime. Ang Department of Justice, meron silang inilabas na statement kanina through or Viber thread lamang, no? Walang nagsalita o nagbigay ng pahayag sa amin kahit na ilang beses kami humihiling ng press con, walang nagsalita. Pero ang nakalagay doon sa statement na yon, and let me just read yung statement na yon. DOJ maintains stand that under the Republic Act 9851, we may surrender a suspected or arrested person in the Philippines to the appropriate international court or tribunal. The other mode is extradition. So kung itong pagbabasehan, walang nakasaad dito na kailangan ng local warrant para isuko ang si Senador Bato de la Rosa doon sa International Criminal Court. Pero hanggang sa mga sandaling ito, walang tikom ang bibig ng Department of Justice kaugnay dito sa usaping ito. So lahat tayo ay talagang nag-aabang sa magiging sitwasyon. Dahil kung ito ang sinasabi ng Korte Suprema, the Department of Justice, ang sinasabi naman ng kampo ni ni Senador Bato de la Rosa ay dapat dumaan muna o maglabas muna ng local warrant ang ating bansa para siya ay humarap o bago siya i-surrender sa anumang international tribunal. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Mga kapuso, umabot sa girian ngayong araw ang mega sagutan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan na sumiklab sa plenaryo kahapon. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, muling ang binalot ng tensyon itong Senado 430 kanina na magkagirian umano sa pagitan ng Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan. Nakasuspindi pa naman, Emil, ang sesyon sa plenaryo dahil nga sa break ng mga senador nang magtakbuhan ang mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms patungo sa Senate Lounge. Nagkatensyon na pala sa pagitan ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan habang papasok
ng Senate Lounge. Bukod sa mga taga-office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA na nagtungo sa lounge, ilang staff din ng mga senador ang nagtungo roon. Narito ang ating panayam. Pero on their way out, going to the lounge, medyo nagkaroon ng commotion ulit si Senator Robin at si Senator Pangilinan. But it was quickly satisfied, settled. Medyo nagkakabilan ng konti, nagsagutan na ulit, nag-break sila. So magmimerienda lang sana sila. But on their way out, medyo siguro nagkasagutan ulit. So muntik na nagkaroon ng muntik lang naman, muntik lang. Naagapan naman ng mga kapwa senador ang gulo pero hindi pa raw tuloy ang nagkabati ang dalawa. Narito muli si Retired General Aplaska. Medyo hindi pa masyado settled kasi di ba ang request ni Senator Robin is to apologize at the plenary, which the other Senator Pangilinan will not agree. Tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin ito. Emil, bago ang break ng plenaryo kanina, kinundinan ni Padilla ang umano'y pagtataas ng boses sa kanya kahapon. Kung sincero raw humingi ng sorry si Pangilinan, gawin ito sa plenary at kung hindi ay tila baliwala ang rules nila sa Senado. Sabi naman ni Senador Pangilinan, haharapin na lang niya ang napabalitang ethics complaint na isasampa ni Senador Padilla. Kanina, Emil, ay nakita pa ng ating team si Senador Pangilinan at maayos naman ang kalagayan nito. Si Senador Padilla naman nakita rin kanina bandang alas 6 ng gabi at nangiti lamang ito nung subukang hingin yung kanyang panig. Si Senador Amy Marcos sinabing hindi naman daw talaga nagpang-abot ang dalawang kasama at wala naman daw malaking nangyari sa pagitan ng dalawang kasamang senador. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. At bago umabot sa girian, pinagsosori ni Senador Robin Padilla si Senador Kiko Pangilinan na tinawag siyang balat sibuyas. Hamon naman ni Pangilinan, magsampa ng ethics case na kanya raw babanggain ng kontra-reklamo. At nakatutok si Mark Salazar. Bago ang girian sa Senate Lounge, ang pagtatalo ni Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan, sa plenaryo muna nagkasagutan ng dalawa. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. So, ang suggestion ko, isampa na yung ethics case. Ang sagutan, pagpapatuloy lang ng nangyari kahapon. Kung tutuusin, hindi naman ganun kainit ang simula ng talakayan kahapon nang depensahan sa floor ni Padilla si Senador Bato de la Rosa kaugnay ng hinaharap nitong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Si Pangilinan naman, nakiusap na pag-usapan na lang sa Committee on Rules ang lahat ng tungkol kay de la Rosa para mapag-usapan na ang iba pang agenda ng Senado. Pero tila may hangover pa talaga ang plenaryo sa gulong nangyari sa tangkang pag-aresto kay Senador Ronald de la Rosa. Nagsasalita si Pangilinan nang sumingit si Padilla. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Napigilan man ni Pangilinan na masapawan siya nang hindi natatapos ang pagsasalita. Pumalag naman sa floor si Padilla at ibang issue na ang kinwestiyon. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Sinuspindi muna ang session para lumamig ang sitwasyon. Pero tila mas lalo pang uminit. Ito na tinakot. Ako ba natakot? Ako nang takot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw. Ako nanakot. Sir, hindi ako tumaasang po. Humihingi ako ng pangmali. Ito may iba meaning sa iyo ng sigaw at tumasang po siya. Okay ba yun? Tatapusin na sana ni Pangilinan ng gulo sa isang handshake pero tinanggihan ni Padilla. Saan sa pulpit. Sir, what if hindi po siya mag-apologize sa plenary? Pwede ethics. In-adjourn na lang ang session kahapon para magpalamig pa ng ulo ang mga senador. Sa kanyang social media post, tinawag ni Pangilinan na balat sibuyas si Padilla. Dagdag niya, sa tagal niya sa Senado na palaging may taasan ng boses sa mga maiinit na debate, wala pang reklamong umakyat sa Ethics Committee ng dahil dito. Kung itutuloy niya ni Padilla ang ethics complaint,
Sasagutin niya ito ng kontrareklamo sa umano'y pananakot, pagbabanta at pambubuli ni Padilla kahapon habang nakareses sila. Sa plenaryo kanina, sumagot si Padilla. Hinihingi niya na mag-sorry si Pangilinan sa kanya sa plenaryo. Ang sabi po nila, tayo daw po ay balat sibuyas. Ako po ay neophyte kung tawagin. Napakainam po sana kung pakitaan niya ako ng magandang asal at ipakita sa akin na ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. Pag-abot ng kamay sa akin, hindi na on record. Pero hindi na pinahaba pa ni Pangilinan ang issue sa podium. So, ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa kanya nakisakay si Senador Bato de la Rosa nang magpakita ito sa Senado noong Lunes. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, narito tayo ngayon sa harap ng Senado at kayo po ay inaantabayanan po natin yung pagdating dito ng mga kawani ng National Bureau of Investigation kasi po meron pong alingas-ngas na maari raw pong may maganap na posibleng pagsisilbi muli ng warrant dito kay Senador Bato de la Rosa. Bukod po sa mahigpit na ang seguridad dati, masasabing mas mahigpit pa ngayon ayon nga po kay kay Sergeant at Arms, retired General Mau Aplasca, ay nasa 2,000 po ngayon ang nakabantay sa paligid at loob ng Senado. Bukod sa sarili pong security po ng Senado ay meron ding mga kawani dito ng Philippine Marines at dati naman daw na naka-assign na dito at sa Senado at meron ding mga PSPG o PNP, Police Security and Protection Group. Pero ayon naman po kay Aplasca ay kung darating man daw dito ang NBI, ay kakausapin nila ng maayos ang team leader nito. Yun nga lang, ayon din po kay Aplasca, ang bilin po ng Senate President ay hindi bibigay si De Rosa kung wala namang warrant mula sa local court at sila po ay kakausapin naman daw niya ng maayos ang mga ito. At pasado nga po bandang alas 5 ay nakita po natin na nag-uwian po yung mga empleyado na dapat ay 7 p.m. pang uwian at naibulong po ng ilan sa kanila sa atin na sila po ay sinabihan na po na maaari na po silang umuwi. Samantala, Mel, ay tumutok nga rin tayo sa iba pang kaganapan dito sa Senado at narito po ang aking report. Kung nagulat ang publiko sa pagdating ni Senador Bato de la Rosa sa sesyon noong Lunes, nagulat din daw ang ilang senador. Si Senador Panfilo Lacson, sinabi hindi niya natulugan ang paglutang ni de la Rosa na aniyay kaunti lang ang nakakaalam. Ang pagkaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Okay, dahil ang pagkaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia. Pero sa sesyon ngayong hapon, itinanggi ito ng senadora. That statement is false. Senator De La Rosa did not ride in my vehicle. Hindi ko nga alam na darating siya. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, ako. Nagulat ako, wala akong idea. I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source. No? Maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako yung nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody is so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse
angry feelings or questions about my credibility or about, anything that would, create any negative implication on your fellow senators. Nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano para linawin ang issue. Sa kanyang sasakyan aniya, sumakay si De La Rosa. To those who are commenting, they think it's a crime. Sa akin siya nakasakay and I did not tell my sister. Sinabi rin ni Cayetano na pinapaubayan na raw nila kay De La Rosa kung magsasampa ng ethics complaint laban kay dating Senate President Tito Soto at ilang pang senador kaugnay sa tangka ng National Bureau of Investigation na arestuhin si De La Rosa pagdating nito sa Senado noong Lunes. I said possible if the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session. That's a criminal offense. Two things. One, that's up to Senator Bato dahil siya naman ang involved. Ako, I'm more talking about the institution. Sometimes, if it's more political action, it's better just to let it go. Hinihinga namin ng reaksyon si Soto. Pero nauna niyang ipinaliwanag na sinabihan lamang niya ang NBI na makipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms nang sabihan siyang may warrant of arrest para kay De La Rosa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Namin sa inyo ngayon ay yan po yung gate ng Senado na nandoon po sa pagitan ng GSIS building at nitong Senate building. At yan nga po ay mahigpit ding binabantayan ngayon dahil ayon po kay General Aplasca ay nakita niya mismo kanina na meron pa mga kawani ng NBI dyan. Nakita raw po niya yung mga ID nila. At kaya nga po sa ngayon nasa labas naman sila ng gate at puro Senate security yung narito sa loob. So patuloy po tayo magbabantay dito po sa loob at labas ng Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagpaliwanag si Senador Bato de la Rosa kung bakit inatrasan niya ang pahayag noon na gustong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Idinaan naman niya sa kanta ang pagdiin sa pagtutol niya sa pangingialam umano ng mga dayuhan. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos ng tila pagkambyo niya sa hamon noon kay Senador Antonio Trillanes IV. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library. Siya ang nagawa sa NBI na harangin ako dito. So bakit natin hayaan siya nandito siya? Ngayon, umaatras na rin si Senador Bato de la Rosa sa binanggit noong kagustuhang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Kung meron akong warrant, magpauli ako para maalagaan ko rin siya doon. Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka, ang allowed doon, yung immediate family lang. Tapos yung kapwa ko. Yan ay matapos kumpirmahin ng International Criminal Court ang warrant of arrest para kay De La Rosa bilang co-perpetrator ni Duterte sa kasong crimes against humanity. Paliwanag sa akin ng senador. Pareho pa kayong kapwa detainee, walang assurance na magkasama kayo doon sa isang silda or isang building. Hindi mo alam kung saan kayo ilalagay at very strict ang policies nila doon. So it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity kung hindi mo siya malalapitan. Hindi mo siya makakommunicate. May nauna na siyang pahayag na susunod siya sa local courts pero sabi niya sa aking panayam, I will cross the bridge when I get there. So hindi pa rin sigurado? Titignan natin. Basta ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, police na itusan na patayin mo yan? Wala. After ako nagserbisyo ng tapat dito sa ating bansa, for how many years? Tuloy ang panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at kung di pakinggan, ay maghahanap siya ng ibang makapagbibigay daw sa kanya ng suporta. Hindi ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-apila ko sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa aking mga mahal na mga kapulisan, sa Philippine National Police at lahat na mga uniform personnel sa ating bansa.
stops isa. Kinanta pa niya ang bahagi ng Philippine Military Academy o PMA hymn para idiin ang kanyang punto. Our country free. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMA hymn. Lahat kami ay ayaw magpa-oppress sa mga dayuhan. Maliwanag sa mga PMAers dito, naging ini-invoke niya yung alma mater song for personal reasons. Na nagpapa-victim effect siya, hindi naman siya biktima rito. Ang biktima rito, yung mga pinapatay nilang libo-libong Pilipino. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bayolente kundi mapayapang hakbang ang hiling niya sa mga taga-PMA. At matapos ang ilang araw na pagtangging sagutin kung bakit bigla siya nagpakita, matapos ang halos kalahating taong pag-a-absent sa Senado, umamin si De La Rosa na iniwasan talaga niya ang warrant of arrest ng ICC. I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC, kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself, self-preservation. Inamin niya ring isa pang dahilan ang mapalakas ang tsansa ng mga kaalyado na maagawang mayorya sa Senado. Gayon din ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, may kaugnayan yun. Hindi naman ako plastic na hindi tanggapin, hindi aaminin na kasama yan sa rason kung bakit ako nag-resurface. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung impending impeachment trial. Giit niya, si ngayoy Senate President Alan Peter Cayetano lang ang nakakaalam ng kanyang paglitaw sa Senado at nagpasakay sa kanya sa isang sasakyang papunta roon na ayon kay Senador Panfilo Lacson ay pag-aari ni Senador Pia Cayetano. Basta sumakay ako. Yun ang sabi sa akin ni Senator Cayetano. Sumakay ako dyan sa van. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Binawi naman ng PNP-CIDG ang sabina para kay De La Rosa para paharapin siya sana sa Camp Crame bukas bilang bahagi umano ng investigasyon sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong hepe pa siya ng Davao Police. Salamat naman para hindi naman ako babiyahe dyan dahil naka-kustodiya ako sa Senado eh. So salamat CIDG. Thank you. Okay. At nirecall ninyo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. At sa Senado pa rin, sanib puwersa ang mahigit 1,000 pulis at iba pang otoridad sa pagbabantay sa labas. Nakapaligid din doon ang mga rallyista. Ang sitwasyon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ng mga pulis itong paligid ng Senate compound. No? Ang pinaka-iniiwasan nila mangyari ay magkalapit itong mga magkakabilang grupo na may magkakaibang paninindigan. Maaga pa lang, nakapwesto na sa paligid ng Senate compound ang aabot sa 1,200 pulis. Sa entrada nakabara ang karamihan. Bukod pa sa kanila, ang mga tauhan ng ibang ahensyang tagapagpatupad ng batas. May mga covert operatives po tayo na galing po sa ibang law enforcement agencies. If there is a need na i-increase po natin yung deployment po natin, ay gagawin po natin. Kaya nang magmarcha papunta roon ang grupong bayan pasado alas 10 ng umaga, agad na silang naharangan. Sa Jokno Boulevard nila kinasa ang programa para tutulan ang pagkanlong ng Senado kay Senador Bato de la Rosa. Kami ang gagawa ng citizens arrest kay Bato de la Rosa. Payagan lang nila kami ay pumasok sa Senado, kami na mismo ang mag-aaresto. Hindi naman nalalayo ang panawagan ng mga grupong Tindig Pilipinas, Atom, Akbayan Youth na nagmarcha alas 2 ng hapon. Kaisa nila si former Associate Justice Antonio Carpio. Hindi naman pwede ang Senado maging asylum ng isang fugitive, no? Wala namang protective custody sa batas. Ang nakalagay lang, hindi pwede arestuhin pag nasa session ng Congress at ang offense punishable by less than 6 years. Yung crime against humanity, 12 years yun eh. So, kahit na nasa session, pwede siya arestuhin.
Mungkahi niya sa NBI, sampahan ng reklamong obstruction of justice ang mga senador. Under the law, if you prevent the law enforcer from serving a warrant of arrest or summons, that is obstruction of justice. Samantala, bahagya namang nagkatensyon nang magkainitan ang kantsawa ng ilan sa mga kasama ng mga realista at mga pro-Duterte. Bato de la Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Bato de la Rosa! Mabalikin! Mabalikin! Agad naman silang naawat ng mga pulis na agad ginawa ng paraang mapaghiwalay ang mga ito. Iniwasan natin na magpanagpo sila sa gitna. So nakikiusap po tayo sa mga grupo na pupunta po rito na mag-rally na panatilihin po natin ang disiplina sa bawat grupo. Nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa mga problemang kakaharapin po natin. Okay, samantala Vicky, dito pa rin tayo sa may Senate compound at makakasama natin ngayon si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay. Sir, kasama natin live si Vicky. No? Tanong lang po natin, situational po dito sa buong maghapon. I understand, no? Pilit yung pinaghihiwalay, yung magkabilang panig para hindi magkagulo. Kamusta naman so far? So far po, generally peaceful naman po, and of course may mangilan-ngilan na tension po kanina, may girian, pero at the end of the day, naging mapayapa rin po ang lahat. Yeah, speaking of tension, sir, I understand kanina, no, nung may mga lumalabas sa sasakyan from the Senate, may mga ilang mga supporters na pinipilit na harangan yung mga sasakyan para inspeksyonin. Kamusta po yun? Yun nga po, ay, kaya pinayuhan po natin yung mga lumalabas dito na kung pwede, mag-reroute sila na yung mga empleyado. Yung mga nagrarally naman po dito, hindi natin mapigilan kasi siguro iniisip nila na may tatakas or whatever. Pero sinabihan natin sila na pag ginagawa nila yon, dapat huwag silang mananakit at huwag kakalampagin yung sasakyan. Sir, update lang po tayo. Nakuha tayong impormasyon nga, no, after natin makuha yung impormasyon na walang TRO na nakuha mula sa korte. Meron na po bang plano ang Philippine National Police? Meron na po ba na pag-uusapan kung magaganap na pag-aresto? Actually po, yung when it comes sa usapin sa pag-aresto, ang main tasking po ng NCRPO lang po dito is of course to secure the periphery of the Senate, to maintain peace and order, and at the same time siguraduhin po namin na wala pong violence na mangyayari dito sa mga nagrarally po sa paligid ng Senado. Sa pag-aresto po ay wala po kaming update po and directive coming from higher headquarters. So inabutan na tayo ng dilim dito, no? Andyan pa rin yung magkakabilang grupo, mataas pa rin ang emosyon. Ano po ang panawagan nyo sa kanila? Ang panawagan lang po natin sa kanila ay of course panatilihin po yung disiplina sa kanya-kanilang hanay. Kasi po yung inyong PNP ay hindi po magbulag-bulaban kung may ginagawa pong karahasan or violations of law ang kanilang pong hanay. Kami po ay magpapatupad ng pag-aresto kung may mga pangyayaring ganyan po. Maraming salamat po. Okay, yan po si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. Back to you, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Ayan, si Senator Bato ay De La Rosa ay sumakay na elevator, Mel. Galing siya sa opisina ni Senate President Cayetano. So, ito pala ay nandun pala siya, hold up, kasama ng iba pang member ng majority ng Senado. So, he's going up. Dahil, teka lang Going down, yung arrow ng elevator is going down. Ang ibig sabihin he's going down, pababa siya doon pwedeng sa may parking area or doon sa receiving area sa baba ng Senado. Marami. Teka lang, hindi naman sumara rin yung elevator. Hindi rin sumara. Nako, pasensya na. But, heavily guarded ang buong area. Yung OSAA are wearing talagang full battle gear sila. May mga bulletproof vest sila. Nakikita ba, Mel? Meron. Nadadaanan ng camera natin eh. Ayan, alam mo, ang nagpaparami rito, in fairness, media, kami, kasi siyempre mga empleyado ng Senado, pag-uwian naman voluntary itong nangyari sa atin at kami naman ay binigyan ng 5 minutes to vacate kung ayaw naming ma-hold up doon sa sinasabing lockdown. Of course, sino naman naaalis sa amin dito, di ba? So,
kami na lang itong nandito, of course, at saka yung OSAA, of Security Force ng Senado, at of course yung mga close-in staff na mga senador na nandito pa. Mostly are majority members. Mark, saan ng, nagpunta yung Senado. elevator? Yung sinakyan ni Senator Bato? Na hindi mo Bumaba, Mel. Bumaba talaga. Bumaba. So papunta yun sa ground floor. Nasa second floor kami sa labas ng session hall at sa labas din ng opisina ni Senate President Cayetano. Bumaba. Mm. Ano ang nasa baba? Ano ang maaring Kung pinuntahan bababa, niya doon? Ha? Kung sa baba, pwedeng papunta ng parking. Merong parking doon na yun ay parking yun for the senators and for the officers of the Senate. And then pwede rin namang doon sa nilalabasan namin, pero yung kung saan naman kami sumasakay, medyo baka hindi doon. Ano naman ang gagawin niya doon? So, well, baka doon sa parking ng Senate. Pero nandun din ang USAA office, by the way, sa diba, sa basement. Yan na naman. Andun din yung USAA. Ayan. Ayan na naman. May mga police naman tayo ngayon. Meron tayong mga police in blue uniforms. Okay. Ito, Mel, ay PNP. Wait, tingnan ko yung seal nila kasi hindi ko alam kung anong unit eh. Hindi ba ito yung Senate, PNP, Senate, PNP ABSE Group, So, ibig sabihin, ito yung augmentation force ito na naka-assign talaga sa Senate para i-augment ang OSAA. Kasi ganun yung nasa seal nila, yung yung badge nila dito sa kanilang braso. Sana tumungo si Senator De La Rosa. Ay, naku, oo nga, Mel. I hope. Teka muna. Pero lahat ng senador nariyan pa sa loob ng Senado, ha? Hindi ko alam yung iba, especially yung minority, kasi medyo kanina pa past 5 p.m. nag-adjourn na yung kanilang session. Pinakahuling mga nandun ay members ng minority. And then they left. Ang talagang supposedly, Mel, may caucus pa kasi talaga sila. Yung majority yung grupo ni Senate President Cayetano, meron silang caucus dapat. So, nagkaroon sila ng caucus hanggang sa 5 na lang sila natira at huddle na lang ang tawag doon. And then nangyari na itong development na ito na meron ngang malaking movement, security movement at yung sinabi ngang we are arresting somebody. Mark, may tanong sa'yo si Vicky. Sige, Vicky. Mark, ano yung part na nakikita mo dyan? Saan nakadeploy yung mga reporters natin dyan para malinaw? Kung sino nandun sa labas, kung sino nasa loob? Ditong nasa loob, ako sa may session hall at saka sa may labas ng opisina ni Senate President Cayetano. Andito ako sa hallway, so nasa immediate, lang ako, yung door outside of the session hall at saka ni SP. Nandito, may mga ibang channel din dito. Andito din si Marisol Abduraman. Si Marisol, naka-assign yan sa atin tumutok kay Senator De La Rosa. And then, sila Sandra Aguinaldo, nasa baba yan. Sila Ian Cruz, nandito rin. At dahil of course, hindi lang naman dito ang nangyayari. May nangyayaring malaking rally rin sa labas, Vicky. Diba? At saka, siyempre, malaki din ang security deployment outside the Senate. Both sa labas ng building at sa labas ng complex, meaning outside of the main gate, ay napakalaki ang security deployment. So, napakalaki ng ating dapat bantayan at lahat ng area ay may potensyal na may mahalagang mangyari na dapat ay malaman natin na ating mga tagapanood, Vicky. Mark, nakita natin sinara kanina yung steel door dyan sa labas ng Senate. Ano yan, Vicky? Sinara kanina yung steel door. I guess bahagi yan ng lockdown na isinasagawa dyan sa Senado, di ba, Mark? Oo, umaga pa lang talagang dinivert na yung pagpasok ng lahat. Yung main gate dito, yung gate 1 ng Senate, hindi na talaga yan nadadaan ng kaninang umaga. Pero itong dahil nag-lockdown na, ay wala na talaga. Wala nang makakapasok at makakalabas sa anumang lagusan ng complex na ito. Mark, ng both the building and the complex. Sige Mark, babalikan ka namin.
Hello? Mula po sa ikalawang palapag ng Senate Building, Marisol Abduraman, ito ho ay live feed. Nangyayari po ngayon mismo sa ikalawang palapag ng Senate Building. Yang kaguluhan na yan, Marisol, please. Ano ang nangyayari? Ikaw na ang magbigay ng detalye. Emil. Yes, please, go ahead. Emil, yes, can you hear me? Nagsakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakos. Ayun, nakita namin kanina si Jessica. Dali, ouch! Emil, ano ito? Kung narinig niyo, another pagpuro. Nakarinig tayo ng sunod-sunod. Napakito. Oh my God! Kasi, sunod-sunod na puputukan dito, Emil. May mga nakapulbato dyan na marin. Sunod po, naputok. PNP at saka ang mga armado at saka nakabulis ko ng Senate Security. Pinatras tayo ngayon kasi Marisol, kung ako'y naririnig mo, kayo at ang cameraman mo ay pumwesto muna sa isang ligtas na lugar. Tatawagin ko lang si Ian Cruz na narito rin, ha? Nariyan din sa area na yan. Ian, naririnig mo ba ako? Ano ang pwede mong maibigay na detalye sa nangyayari ngayon sa ikalawang palapag ng Senate Building? Yes, Emil, sa mga sandaling ito ay talagang naririnig namin ang mga putukan dito. Hindi namin alam kung kanina nanggagaling yung burst ng fire. Talagang matindi ang nangyayari. Tension dito. Ian. Emil, nagtatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok dito sa second floor. At ito, wala na tayong nakikitang kuryente, liwanag. Namatay ang mga ilaw, parang emergency light na lamang yung gumagana ngayon. Yan, Emil. Ang lalakas ng mga putok. So, Ian, yes. Kayo ay lumugar lamang sa isang ligtas na posisyon, ano ha? Yan bang putok ng baril galing sa baril ng Senate Sergeant at Arms o merong ibang pinanggagalingan yan, Ian? Emil, may nakikita kasi tayo na mga taga-Senate Sergeant at Arms, meron din mga nakacamouflage na bumabaril dito. Pero babaril tapos biglang hihinto. So, gano'n ang nangyayari ngayon dito. Talagang mataas ang tension. At siyempre, nakahawak lahat sa baril. Even yung mga naka-perimeter dito. So, tinitingnan na. Napapakinggan niyo ba kung saan ang kanilang tinatarget na binabaril, Ian? Sa ngayon, ang nakikita lang namin, nasa second floor kami, ito yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Yun yung pinaka-point kung saan nagagaling yung burst. Ito. At ito, pinatras kami. Pinatras kami ngayon. Kaya tumatakbo kami. Marisol, nasaan ka na ngayon, Marisol? Marisol, Marisol? Yes, Mel. Nagtatakbuhan pa rin kami kasi pinatras tayo lalo dahil ang mga Marines kanina na sunod-sunod na nagpaputok. Ayaw matras na rin at napalapit sila lalo dito sa atong location. Pinagtutulak tayo ng mga authorities at talagang pinapababa na tayo. Dahil nga naslubag napakadelikado na ng sitwasyon. Earlier, Mel, kung narinig ninyo kanina, sunod-sunod na putok ang ating narinig. Medyo lang ang pinapaatras kanina, no? Pero ngayon, andito na rin, kasama na rin natin yung mga naka-full battle gear ng mga Marines at ang mga Senate Sergeant Arms na naka-full battle gear din. Pinatay na ang ilaw sa Senate Building. Mel, napakadilim na ngayon dito. At Marisol, please. Sino ang kaputukan nitong Marines? Sino kabarilan nito mga ito? Emil, hindi malinaw sa atin kasi walang nagbibigay sa atin ng kumpirmasyon kung sino ang kanilang kabarilan. Pero earlier, kinumpirmahan ng Office Sergeant at Arms na nandito na sa area ang NBI. Nagkaroon din tayo ng impormasyon na ginagrinder na rin dahil pilit nga nilang pinapasok
etong Senate building. Kanina nakita natin si General Aplasca Emil kasama yung mga naka-full battle gear na Marines at ito nga mga Senate security at ilang pulis. Tapos few minutes lang after that, nakarinig na tayo ng putukan. Kaya ayun, pinaatras tayo kasi talagang nagkaroon kanina ng episode na sunod-sunod talaga. Sa ngayon, medyo natigil ng konti pero ayan, nasa harap lang natin yung mga Marines, tanaw natin. Sabi ko nga kanina, Emil, madilim na rin lang. I believe parang pinatay na rin nila yung ilaw dito sa Senate building. Alam mo, Emil, kanina pa tayo actually pinapalabas. Dahil yun nga nag-lockdown sila pero wala na rin tayong choice kasi hindi na rin naman makalabas dahil yun na nga, isinara nila. Pero Marisol, nakita namin na binuksan nila yung isang steel barrier dyan, no? So I guess paghahanda ito para makapag-evacuate sila ng mga tao dyan? Yes, we believe so. Wala nga lang tayong ganung confirmation pero yes, kasama yan sa kanilang ginawa para just in case magkaroon ng emergency evacuation ay minalabasan pa ito mga taga-Senado, Mel. Magpasalamat muna kami sa iyo, ha? Pupuntahan lang namin si Mark Salazar. Mark? Mark, kamusta ka sa kinaroroonan mo? Yes. Mel, kukumpirmahin ko na binuksan nila yung roll down na accordion dito, no? Para makapag-evacuate ng tao at hindi lock dahil kagaya kanina naka-lockdown. Kasi kanina, sumama kami dun sa puwersa ng USAA na pupunta dun sa second floor, doon sa parte ng second floor na may access to GSIS, kung saan yung sinabi ni Ian Cruz na may movement sa GSIS site, pumunta doon yung puwersa. Kasama mismo si General Aplasca, gear up siya at may hawak din siyang high-powered firearm. At nung papunta na kami, papalapit kami, ayun na, biglang nagkaputukan na. So, ito ay, we are assuming na, of course, hindi friendly force, ang nakasakupan nila. Ang kasama kasi ng OSAA dito, Office of the Sergeant at Arms, ay yung kanilang augmentation unit na nanggagaling sa PNP. Makikita naman yan sa kanilang badge sa kanilang arms at nandito din may mga taga-Coast Guard. Lahat yan ay kasama augmentation force sa panig ng OSAA. And then of course yung sinasabi na may elements na gustong pumasok dito, nagkaputukan na hanggang sa ilang putukan, walang katapusan, pinapatay ang mga ilaw, ay yung mga media were forced to step back, hindi tumakbo kami paatras dahil palapit yung palitan ng putok at until binuksan nga nila yung accordion sa baba to let us out. Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kasi nung nagkakaputukan, may mga security from OSAA na nagsasabing walang papasok ng kwarto kasi baka ikimatrap. Of course, sa second floor, marami ritong committee rooms, yung kung saan gumagawa ng committee hearings. Walang papasok doon. It's going to be unwise and unsafe kung papasok sa kwarto. Kaya kami lahat tinutulak pa atras sa hallway hanggang makababa kami ng main staircase, papunta sa ground floor. So ngayon, ang mga media na kaninang nakaabang sa taas ay lahat nandito ngayon sa baba. Hindi namin naririnig kung ano nangyayari sa taas habang kami ay nag-evacuate. Madilim, pinatay ang mga ilaw. So you can imagine yung chaos habang nag-evacuate ang press, ganun din ang ilang tao ng Senado. Teka lang eto pakinggan ninyo. Sir, kamusta? Hindi, kamusta lang sir? Nagpuputukan pa? Kamusta si General Aplasca? Nandun, saan sumugod kinakausap namin na Ikwento tayo dahil may papasok sa sasakyan, mag-deliver ng papel. Isa ito sa mga senior officer ng OSAA, anong kinakausap namin. Anong gusto nyo? Kasama kayo doon. Papasok. Saan nyo gusto? Yung hysteria is among some of the members of the press kasi may mga kasama na trap doon sa loob May mga cameramen na natrap pa sa loob sa putukan at yung naririnig nyo na of course panicking are mga kasamahan natin, yung mga reporters hinahanap, ina-account
yung kanilang mga kasama sa kanilang estasyon. Wala makapagsabi kung kamusta ang sitwasyon sa taas, ongoing pa ba ang gunfight dahil wala tayong nakikita lang natin ay so much action pero walang detalye. Ganyan ang sitwasyon dito, Mel, Vicky. Sige, Mark, Let us, Mark, mag-ingat ka dyan, ha? Tapos ngayon naman, kamustahin natin si Marisol Abduraman. Let us account for all our reporters, no? Marisol? Marisol, come in, Marisol. Mel, yes, Mel. Where's your position, Marisol? Mel, I'm sorry, come again, Mel. Tell us your position. Mel, patuloy tayong tinutulak nitong mga pulis na mataas kasi lubang napakadelikado na raw. Baka pati raw tayo ay tamaan. We're just 3 meters away. Sabi ko nga, ow! 3 meters away po dito sa mga nakapulbagal na Marines. Hindi pa rin talaga tayo nabibigyan ng tulong signal kung sino yung klase itong kaputukan na nitong mga nandito sa Senado at kabilang na yung kanilang augmentation force, yung AFP at saka yung PNP. Gaya nga na nabanggit natin kanina, Mel at ni Mark, madilim pa rin dito sa ating area kasi nagpatay na sila ng ilaw. Nasa harapan pa rin si General Plasca kaya hindi pa tayo makukuha sa kanya ng update, but definitely, Mel, I don't know how will I describe it. It's more than tensional yung sitwasyon. Dahil talaga nagkabiglaan kami dahil sumunod lang kami doon kay General Plasca kasama yung mga nakapulbatal doon Marines. At yun, ang sunod na nangyari ay sunod-sunod na putok na ang ating narinig. For now, Mel, medyo humupa ng konti, bahagya, pero nakaposisyon pa rin itong mga sundalo at mga Senate security sa kanilang mga area kung nasaan sila ngayon. Tayo ay kinordonan na, pinatrasayan ng konti. Kanina pa tayo actually pinapababa, Mel, kasi ang kanilang apprehension na is talagang kailangan na nating bumaba dahil baka tayo raw ay tamaan ng bala dito dahil napakadelikado rin ng ating sitwasyon, Mel. Marisol, okay. Marisol, inaalam namin dito sa control kung nasaan ang posisyon mo. Nasaan ka eksakto? Location. Kung nandito tayo sa second floor ngayon, we are just actually few steps away from the central hall. Nakikita ito ninyong may gallery, yung kung familiar ang tayo sa Senado kung saan nandun ang pictures ng mga senador. Malapit lang tayo dito, tapos bandang... Sir, anong area yung kanina na nagkaputukan? Anong area po yun ng Senado, sir? Sa exit. Sa exit kasi ang alam natin, meron din daw tagusan doon. Kaya yun ang tinarget kanina na General Plasca dahil daw may possible na doon din lumusot. Itong hanggang ngayon hindi natin makumpirma kung ito nga ay mga kawani ng mga taga-NBI na nagpipilit pumasok. At ito rin patuloy natin kinukumpirma, Emil, kung ito nga ang nakaputukan kanina ng mga sundalo at pulis, Emil. Marisol, mula dyan sa pwesto mo sa ikalawang palapag ng Senate Building, ang binabanggit dito, si Senator Bato de la Rosa ay kasama ni Senator Robin Hood Padilla sa kanya silid. Gaano kalayo yung posisyon mo kung saan nagkakaputukan kanina at yung posisyon ni Senator Bato ayon sa source? Emil, wala tayong information sa ngayon, kung nasaan exactly ang location ni Senator Bato at si Senator Robin Padilla. Pero nakita kasi natin sila kanina na bumaba. Malapit-lapit lang tayo dun sa elevator. Sabi ko nga dito sa session hall, I just cannot answer you kasi we don't know exactly where they are right now. Basta ang ating lang kasama ngayon or yung mga ating nakikita itong mga armadong pulis, sundalo at Senate Security, Emil. Okay. So Marisol, babalikan po natin mga kapuso ang ating mga reporter na nandiyan po sa loob at labas ng Senate premises. Magbabalik po ang 24. Mark, kamusta na dyan sa kinaroroonan mo? Lang ng convoy ng Articles of Impeachment ng galing. Mark? Mark? Vicky? Ayan, pakiulit, Mark. May binanggit kang Articles of Impeachment. Pakiulit. Malinaw na, Vicky? Yes, malinaw na. Go ahead. Yes, kararating lang, Vicky, ng convoy na may dala ng Articles of Impeachment mula sa Kamara. At ni-receive pa talaga dito ng Senado ang napakadami, voluminous documents. Nandito lahat yung mga annex. So you can imagine kung ilang stacks of paper. Marami, pero ni-receive pa ng Senado. Pinasok pa yung mga papeles na yon sa kabila ng sigalot nga dito. Yung kaninang yung accordion na ni-roll up, naka-roll down na ulit ngayon, signaling yung lockdown again of the main building ng Senado. So kami ay nandito sa labas
ngayon, marami kami dito nagwo-worry sa mga kasama nating nasa sa loob. Yung mga hindi agad nakatakbo, at wala nga makuha kasi agad-agad na sitwasyon. Ang tanong na lang kasi dito, are they okay? Yung tao namin, kahit sabihin nyo lang, ano ba, kamusta, nasaan sila? Secure ba sila in one area? Mga ganyan. But, wala ka makakausap na usaan na magbibigay ng ganong klaseng detalye. Wala talaga tayong nakukuha pa na kung anumang impormasyon na nangyayari sa loob. Even kung tuloy ba ang putukan sa loob, hindi natin alam. At lahat ay nakaabang lamang dito sa labas. But, Mark, hindi natin matawagan, makontak sa pamamagitan ng telepono? Itong mga nasa loob, ito yung mga Yeah, I can do that. Kaya lang, hindi din ako makabitaw sa inyo, Vicky. Kailangan ko itong telepono ko na mag-report sa inyo. So, hindi ko matawagan. Like Sige. Sandra Aguinaldo, nasa loob Okay, si Marisol Abdo naman, nasa loob. Sige, Mark, punta na natin ngayon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Sige. Balikan ka namin, Mark, ha? Sandra, go ahead. Yes, Vicky, ngayon lamang. Narito naman ako sa second floor ng Senado at ngayon lamang, Vicky, ay nakita nga natin na dumating si Senador Robin Padilla doon sa bumaba siya ng elevator at papunta siya sa opisina ng Senate President dito po sa second floor. At Vicky, ma-share ko lang din sa inyo kasi ako'y umakyat doon sa 5th floor doon sa office ni Senadora Bato de la Rosa at nakita ko doon na meron ng tao in civilian clothing doon sa labas ng kanyang opisina. Pero tingin ko naman sa kanila ay kumbaga ay staff sila o kaya ay sila ay naroon para kay Senador Bato de la Rosa. Pero hindi na tayo ganong nakalayo pa dahil yung Senate security ay hinarang na tayo. At ang masasabi ko lamang, Vicky, ay yung mga hagdan paakyat doon kasi meron ditong fire exit. Kung hindi ka elevator, ay dadaan ka sa hagdan. May mga floors na po na sarado na yung mga fire exit. So, at one point talaga kailangan mo Sandra, meaning Yes, sarado Vicky. na? Meaning nakabarena na itong mga exit na ito? Yung exit ng fire exit nila yung hagdan na ginagamit kapag hindi magamit yung elevator. Sarado na siya sa iba't ibang floor. Meaning kung gamitin mo yan, hindi ka Got makakasot. tips. Yes, Vicky. 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, Okay. At narinig ho natin kanina si Senate President Alan Peter Cayetano, pati si Pia Cayetano, nandun siya sa background, pati si Senator Camille Villar, nanawagan nga itong si Senate President Cayetano na under siege, under attack sila. At ngayon balikan natin si Sandra Aguinaldo. Sandra. Sandra, mukhang may binibigay na statement ang Senate Secretariat, si Dong Mendoza. Meron kayang audio ito? Lapit naman naman. Kasi may nagputukan. Proceed pa lang, ha? Tama ba yung hinala natin nag-grinder? Yun! Charge ka. Kahit bang
Dito muna ako. Dito muna ako. Wala tayong dito. Patuloy po ang ating mga kapuso na nagbabantay sa mga ganapan sa Senado. Kani-kanina nga lang ay nalaman natin na natanggap na yung articles of impeachment. Ngayon, nasaan si Senator Bato de la Rosa? Wala pong may alam. Putukan po ang narinig kanina dyan at tama ang sinabi ni Senator Cayetano na talagang inatak ang hindi natin alam kung puro uniformado yung nakita nilang nagbabarilan, hindi ba? At ang binabanggit kami, magkabilang panig, ano po? Oo. Merong panig mula sa Senado at yung sinasabing kabarilan ay puro uniformado o Yun na miyembro nga. din ng law enforcement. Wala pa nga katiyakan. Ang alam natin, no, ang daming nagtipo na pulis sa labas, more than 1,000 no, na personnel ng police force. Nakita rin natin may mga nakatig na pumasok kanina, naka-high-powered firearms. Ang daming nagaganap. Nag-draw ng fire. Sila. Retreat. And then, sorry, bakit po sila pumasok, sir? The NBI? Hindi namin alam kung anong purpose nila. Well, ano yan, ha? Gusto siya sabi na perceived NBI. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant? Sir, may coordination sa inyo si Director Matibag. Nagpasabi ba sa inyo? Well, kasi usapan naman the other day. Yes, regarding that. Pinag-uusapan pa kasi. Sir, walang po magkakahanap ng coordination. Sir, how many sa Sir, ilang senador pa yung nasa Sir, pakitapos. Pinag-uusapan the other day. Pansamantala po kaming ililiban sa GMA, pero tuloy-tuloy po ang ating pagtutok sa GTV at sa live streaming. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.